Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay June 11, 2024, kalabing-isa ng Hunyo 2024. Sir Aaron po uli ito at ngayon tayo magpatuloy sa ating pag-aaral sa Ebanghelyo sa salita ng Diyos, lalo't higit Ebanghelyo na ginagamit para sa pagdiriwang sa misa sa mga Katolikong simbahan para sa araw na to. Ano nga po ang ebanghelyo natin ngayon? Wait po, share screen si Sir. Okay, ito po iyon. Ang ebanghelyo para sa araw na ito ay mula sa ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 10, mga talata 7 hanggang 13. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Humayo kayo at ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ng mga patay. Pagalingin at linisin ninyo ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng pera, maging ginto, pilak o tanso. Sa inyong paglalakbay ay huwag din kayo magbaon ng pagkain, bihisan, pampalit na sandalyas o tungkod sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat na tumanggap ng mga bagay na kanyang ikabubuhay. Saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat, pakituluyan at kayo'y tumuloy sa bahay niya habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, magari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga nakatira doon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong pagpapala. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo iyon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Stop share na po ako. So yan po ang ating ebanghelyo sa kasalukuyan. Share screen po uli ako of another PowerPoint slide ko po. So mula sa ebanghelyong yan, ayon kay San Marcos, the word alive, ang salitang buhay. Ngayon kay San Mateo, mga talata 10 hanggang 13, anong aral ang pwede nating mapiga o makuha mula diyan? Muli, marami na naman. Pero ito po ang sa akin. Focus tayo. Number 1, anong aral? Mabuhay ng may layunin. Live your life with a purpose, with a great purpose. Ang buhay kailangan talagang may layunin. Ang buhay talagang may dahilan. Ayon sa katisismo, katuruan ng ating simbahan, Katolikong simbahan, ang layunin ng buhay, una is ang ibigin ng Diyos. Ikalawa, higit pang kilalanin ang Diyos. At ikatlo, pagsilbihan ang Diyos. To love God, to know God more, and to serve God. Yan ang tinuturo ng ating simbahan. Turo na kung minsan, kahit Katoliko na, hindi pa rin alam. Okay, bakit di alam? Hindi dahil hindi itinuturo, kundi dahil kung minsan, kulang sa pag-aaral. Unang lesson, magkaroon ng buhay na may layunin. Okay. Magkaroon ng buhay na may layunin. Ito yung ating nabasa nga sa unang bahagi ng Ebanghelyo. Pinakikita dito, humayo kayo at ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Pagalingin ninyo
may sakit, buhayin ng mga patay, pagalingin at linisin ninyo ang mga may ketong, etc., etc. Nasabi dito ang buhay, paglilingkod, at buhay, pag-ibig. You don't do things only because of what? To be recognized. Hindi mo ginagawa itong mga bagay na ito, yung ang pag-ibig sa Diyos, ang pagkilala sa Diyos, ang paglilingkod sa Diyos, para lang makilala. Dahil dito, okay, we don't do this just for a show. Life is not a show. Okay. But then again, ginagawa mo itong mga bagay na ito only because, more than because, yun yung iyong Christian duty. Yun ang iyong tungkulin bilang Kristiyano. Kung bata ka pa, pwede ka pa ma-excuse na hindi mo alam ang iyong tungkulin. Hindi mo alam ang iyong dapat gawin bilang Kristiyano. Kailangan pang may gumabay sa iyo at magpaliwanag. Pero kung ilang taong ka ng Kristiyano, tanda-tanda mo na, tanda-tanda mo ng Kristiyano, pero hanggang ngayon nagtatanong ka pa rin sa iyong sarili, ano bang dapat kong gawin? Parang may mali doon. Okay? Kasi nasabi nga ng Ebanghelyo natin, ito ang ating mga tungkulin. Pagalingin ng mga may sakit, ipangaral ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Okay? So we don't do this just for a show. Life is not a show. You don't express your love for people, you don't express your love for God, you don't serve for a show, not just for a show. We do things for the love of God, to serve God and to know God more because, again, that is our Christian duty. Our life's main purpose. Yan ang layunin ng ating buhay. Nasasagot doon sa katanungan, bakit ako nandito sa daigdig? Bakit ako nandito sa mundo? For example, okay, you don't read and study the Word of God just to be recognized, nasabi ko na kanina, and other else. Yung iba, ang masama at pangit kung minsan ginagamit ang salita ng Diyos para lang sa pansariling interes, lalo tigit kumita, pagkita na maisusubi sa sariling bulsa. Okay? May napanood ako minsan sa Facebook. Alam mo kung ano-ano ang lumalabas sa Facebook, lalo na sa feed. May isang pastor. Etong pastor na to nagsisermon. At bahagi ng sermon niya ang pagbibigay sa kanila ng mga leader ng simbahan. May ipakita nyo ang inyong pag-ibig sa amin. Ipakita ninyo ang inyong pag-ibig sa amin. Okay? And then, after nung church service, may lumapit na member nung kanilang church at nag-abot ng sobre. Pagbukas ng sobre, libo-libong pera. Ano yung sabi ng pastor? Kapatid, ayon din dun sa pastor, sinabi niya dun sa kapatid. Kapatid, damang-dama ko ang pagmamahal mo. Damang-dama ko ang pagmamahal mo. Anong pangit dun? Parang yung pagmamahal na i-connote na lang in monetary consideration. Okay? Ang pagpapakita ng pagmamahal, hindi lang in a way na magbigay ka ng pera. Alam naman natin yan. Okay? So, pero, yung part ng kanyang sermon at part ng kanyang sinasabi at part ng kanyang pinikwento, sa kanya din galing kwento eh. Sa kanya din galing yung kwento na pagkatapos ng kanilang church service, nilapitan siya at binigyan ng pera ng church member at ang sinagot niya, kapatid, damang-dama ko pagmamahal mo. Masama ba yon? Okay, masama ba yon? Ang magbigay sa iyong pastor, hindi naman masama yon, pero magiging masama yon kung yun na lang talaga ang pakahulugan mo sa expression of love.
Meron nga pupunta ka sa palengke, lalakad ka sa bangketa, tapos may nagpipreach. Di mo naman masyadong maintindihan kasi nakapokus ka doon sa ginagawa mo. Namimili sa palengke, tapos lalapitan ka at sasabihin for a mission, para sa misyon ng Ebanghelyo. Masama din ba yon? Hindi. Pero kung minsan, okay, believe it or not, hindi naman talaga lahat yun o malaking bahagi nun napupunta sa misyon. Napupunta yon sa mga taong nananamantala na ginagamit ang salita ng Diyos para lang kumita. Masakit, pero isang katotohanan. Una, aral, life is not a show. Kung magmamahal ka sa Diyos, kung maglilingkod ka sa Diyos, kung aalamin mo ang mga bagay na magpapakilala ng higit sa iyo sa Diyos, huwag itong pakitang tao, huwag itong isang palabas. Hindi ganun yun. Hindi ganun yun. Kahit sinasabi ng Diyos na kailangan magliwanag ka. Okay, kailangan magliwanag ka. Para sa kadakilaan ng Diyos. Yun ang karugtong. Okay? Yung buti mong ginagawa, iyong ipakita, hindi para kilalanin ka, kundi ang sinasabi doon upang maghigit kadakilaan pa sa Diyos. Okay? For the greater glory of God. For the greater glory of God. Sumunod na aral, bukod dun sa life is not a show, living your life with purpose, with great purpose. Another lesson is trusting God's providence. Sa katulad na ebanghelyo sa kabanata 10 uli, talata 9, ito ang sinasabi, huwag kayong magdala ng pera, maging ginto, pilak o tanso sa inyong paglalakbay. Huwag din kayong magbaon ng pagkain, bisan, pampalit na sandalyas o tungkod. Ano ibig sabihin nito? Ay isang ibig sabihin nito talaga, ang pinakaibig sabihin nito, ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating buhay. Pagkatiwala natin sa Diyos ang ating ikinabubuhay. May karugtong kasi itong talatang ito. Nakita nyo lang dot after the word tungkod. Ang karugtong niyan, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ginawa. Sa kanyang ginawan tungkulin. So tama din na mula sa iyong misyon, ang tao na kabahagi din ng misyon, maaaring magbigay sa iyo ng iyong kinabubuhay. Di sinasabi ng Diyos, pabayaan mong iyong sarili. Huwag kang magdala ng pera para sa iyong pangangailangan. Huwag kang magdala ng mga valuables, ginto o pilak o tanso na pwede mong gamitin sa iyong kinabubuhay. Hindi ito point na pagpapabaya sa sarili. Point ito ng pagtitiwala sa Diyos, pagtitiwala sa providence ng Diyos. Ito yung point niyan. Okay? Hindi pagpapabaya sa sarili. Okay? Kailangan handa ka pa rin. Handa ka pa rin na ma-provide ang mga pangangailangan mo at pwede pa rin tulungan ka ng mga kapwa mo naniniwala din sa ginagawa mo at sa iyong layunin na i-provide ka rin nila. Pero kahit i-provide ka nila ng pangangailangan mo, kailangan ma-recognize mo pa rin na higit sa lahat, provision yun ng Diyos. Hindi yun provision ng mga taong pinaglilingkuran mo para sa Ebanghelyo o para sa salita ng Diyos. Yan lang. Bagamat maraming pwede pang makuha, mapigang lesson dun sa Ebanghelyo, dalawa lang ang sinasabi ko. Dalawa lang ang ibinabahagi ko. Number one, life is not a show. You don't do things like loving God, knowing God, serving God just for a show. Hindi isang palabas. Mainam pa rin talagang kumilos ka ng para sa Diyos ng tahimik at walang inaasahang anuman. Okay. Masarap maglingkod yung walang
iniisip na magiging kapalit mula sa kapwa. Ang kapalit ng pwede mo lang maisip, anong magiging gantimpala mo sa kabilang buhay sa iyong mga ginagawa. Yun nga, malay natin na mula sa iyong mga pagpapagal, mula sa iyong mga pagsisikap, sa pagmamahal mo sa Diyos, sa paglilingkod mo sa Diyos, sa mga effort mo upang kilalanin ng Diyos. Yun nga, magantimpalaan ka ng buhay na walang hanggan. Yun mga kapatid, let us pray. Magdasal po tayo. Panginoong Diyos, Ikaw ang nagbibigay ng lahat ng bagay na sa amin ay nakakatulong upang mabuhay. Panginoon, ikintal mo po sa aming mga isip na mamuhay kami ng may dakilang layuning naglilingkod sa iyo, na layuning nagmamahal sa iyo higit sa lahat, layuning nagbibigay o naghahanap ng higit na kaalaman upang makilala ka ng higit. Panginoon, patawarin mo kami sa mga pagkakataong kami nagtiwala ng higit sa aming sarili kaysa sa iyo. Panginoon, panatilihin mo sa aming isip ang pagtitiwala sa iyo. Panatilihin mo sa aming isip ang tamang paraan ng pagsasabuhay ng aming buhay. Panginoon, liwanagin mo ang aming isip na higit pang makapaglingkod sa iyo. Panginoon, liwanagin mo ang aming isip, liwanagan mo ang aming isip na higit ka pang makilala, na higit ka pang mahalin. Luwalhati sa Diyos, na Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, sa parang sa unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Muli po, sa reron po ito, signing off. Kita-kita ulit tayo sa susunod na ating pag-aaral sa mga pagbasa at ebanghelyo na ginagamit sa pagdiriwang sa ating pagsamba sa mga simbahan. Maraming salamat po sa inyong panunood at pagtitiwala na meron kayong pwedeng makuhang aral, lalo't higit sa salita ng buhay na galing sa ating Panginoon na nagligtas sa atin, nagkatawang tao, salitang nagkatawang tao, namumuhay kasama natin at nagligtas sa atin sa kasalanan. Maraming salamat po. Muli, paalam sa inyo at magandang araw. Paalam.